sumuko lang ng ganito. Kaya, hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Kasi nga po, binigyan po si Catherine Bernardo ng award bilang Most Influential Female Personality. Marami naghahanap magmula nung kasagsagan ng flood control na yan. Marami nag-voice out ng mga artista. Si Catherine, parang wala lang. Hindi raw po most influential female personality si Catherine dahil wala siyang boses na pinapailan lang para makiisa sa mga nagre-reklamo. Ganun talaga eh. Meron yung tahimik na lumalaban. Meron may maingay na wala naman nagagawa. Veteranang kolumnista na si Christopher Min, ipinagtanggol si Catherine Bernardo matapos mabugbog sa social media dahil sa pananahimik sa kontrobersya ng maanumalyang flood control projects. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Mainit pa rin hanggang ngayon na pinag-uusapan ang maanumalyang flood control projects na kinasangkutan ng mga korap na mga politiko sa ating bansa na kung saan pinalagan na rin ng mga kilalang personalidad na isa nga dito sa naglabas ng salubin ang komedyanteng si Vice Ganda noong nakaraang rally sa Lunita. Hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos, at inaasahan ka namin hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinuswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong lahat ipakulong. Pawiin ang mga ari-arian. Pawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate, ibigay ang atay, pati mata, i-donate, walang ititira kasi nga, hindi tayo pwedeng maawa dahil mga Maraming salamat sa inyong lahat. Sasamahan namin kayo hanggang mamaya. Ngunit maraming katanungan ang ating mga kababayan sa ilang kilalang personalidad na influencer na kung saan isa nga si Catherine Bernardo sa hinahanap at tinatanong ngayon bilang isang napakalaking contributor ng tax sa gobyerno, bilang influencer kung bakit ni isang salita ukol sa kontrobersya ng maanumalyang flood control projects ay hindi nagbigay ng mensahe ukol sa kontrobersya na kung saan naging mainit ito sa talakayan ni Nanay Christopher Min, lalo na nang binigyan ito ng award bilang Most Female Influential Celebrity. Kasi nga po, binigyan po si Catherine Bernardo ng award bilang Most Influential Female Personality. Nako nagbukas na naman po ang pintuan ng mga bashing, di ba? Ano ang kanilang komento? Kasi marami naghahanap magmula nung kasagsagan ng flood control na yan. Marami nag-voice out ng mga artista. Maraming galit sa nakawan. Maraming galit sa nakawan. Mga artista na hindi mo inaasahan. Andito sila, nagsasalita, nagpo-post sa mga kono. Pero hinahanap nila, ito si Catherine. Na siya tong dapat tong na maraming followers at maraming tagahanga na pag nag-post siya, maraming magigising. Maraming may impluwensya. Nakukulangan sila. Dahil bakit daw si Catherine, parang wala lang. Parang ganon. Napaka-passive lang niya. Parang ganon. Samantalang ang dami-dami artista nagpo-post, mga sina Regine Velasquez, sila Sophie Alcacid, sila Ann Curtis, ang dami nila. Lahat po ay galit na galit sa nakawan, sa katiwalian, at sa sistemang umiiral sa ating bayan. Hinahanapan po nila ng komento si Catherine Bernardo. Pero ito naman ang punto ko. Kailan
Kailan ba naging bukas ang boses ni Catherine sa mga ganyan? Wala naman talaga, di ba? Ever, hindi. Tahimik lang siya. Hindi nagagamit ang kanyang social media accounts sa mga ganito. Tahimik lang siya. Totoo. Pero tumutulong sila. Yun Ay, naman. oo. Dapat yun na lang ang tignan natin. At saka di ba yung si Mami Min nga, namigay pa ng tubig. At saka nagpadala siya ng tulong nung nasalanta ng lindol sa Cebu. Kasi may mga taong lumalaban naman na hindi maingay. Totoo yun. Oo. Silence nga eh. Mas malakas ang sigaw ng pananahimik. Totoo. Tapos, ayaw nyo pang umamin. Sabi niya, ng mga tao, ayaw nyo pang umamin ni Mayor Alcala. Ito namang si Mayor Mark Alcala nagsalita. Sinang-ayunan niya yung post na kapag wala na yung mga toxic bashers. Kailan mo wala ang toxic bashers, Mayor? Habang buhay na yan nandito. Kakibat ng inyong relasyon yan. Umamin ka't hindi, andyan ang mga tinatawag mong toxic bashers, di ba? Kaya nga ba iwas na iwas si Daniel Padilla, ang sabi niya, pag tinatanong tungkol sa kanilang relasyon ni Kyla Estrada, anong sabi niya? Alam kong hindi yan maiiwasan, pero ito ang choice ko. Huwag na natin pag-usapan. Ayaw niya raw maging showbiz. Diba? Yung pagpipistahan ba? Yung paglalaroan, yun ang ibig niyan sabihin. Oo, kasi nagsisimula pa lang naman ito, pero darating din ang mga panahon. Di ba minsan lalantad dito, pero bigyan muna natin sila ng pagkakataong, yung mabuong muna sila maging solido bago sila lumabas sa, alam mo yun, para patibayin mo na ang pundasyon dapat ganon. ng relasyon. At saka choice nila yon. Hindi po ngayon at public figure, wala nang karapatan na magtira ng kahit kaunti lang para sa kanilang sarili. Meron po. At yun po ay pamimilian talaga. At ang choice ni Daniel, ayaw niyang maging showbiz. Sa simula yan, pero kasi minsan, kasi pag hindi na pag-uusapan ng yung relasyon mo, parang natatamlayan ng mga tao. Diba? Ng kwentuhan ni Nanay Christopher Min ay nabanggit nila ang komento sa lalaking celebrity na napabalitang nalilink ngayon kay Catherine Bernardo na si Lucina Mayor Mark Alcala na napakomento ukol sa usaping toxic na mga komento ng mga bashers na duda nga ng ilang netizens na ipinagtanggol nito si Catherine Bernardo matapos binugbog ngayon ang dalaga sa social media dahil tila wala raw itong pakialam sa mga nangyari, particular na sa malawakang nakawan sa kaban ng bayan na kung saan kinuwestiyon at kinontra pa nga ang parangal na natanggap nito bilang most influential Celebrity of the Year sa ADOC Circle Awards. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Ito naman kay Mayor Alcala, nung sabihin niya na sa ayunan niya, yung nag-text na pag nawala na ang mga toxic bashers, sinang-ayunan niya, di ba? Wow, for rockstar, di ba? Rockstar to, di ba? Alam mo talaga, wala na talagang lusot. Yun ang mga komento, wow, for rockstar to, di ba? Kaya ayan, ganyan na nangyayari. Ang totoo, ang mga artista naman, wala kalaban-laban talaga sa mga bashers. Wala. Kumaliwa ka, kumanan ka, gumitna ka, masasagasaan ka pa rin. Walang kalaban-laban. Mag-love life ka, may masasabi. Huwag kang mag-love life, may masasabi. Umamin ka, nag-iimbita ka pa rin. Huwag kang umamin, nang-iimbita ka pa rin. Saan sila lalagay? Kawawa, tumutulay sa alambre. Totoo. At saka mapapagod lang yung mga artista kakakasagot sa mga base kasi pag sinabi nila mayroon na kaagad kadugtong, ang bilis nila magbigay ng komento kaagad. Tapos pag may sasabihin na meron ulit. Kasunod na kaya nga kawawa yung mga artistang patole. Oo. Diba? Totoo. Nagigiang palaya Yes, diba? dapat talaga sa artista. Yan ang kapalit naman ng kanilang malaking sweldo. Yan, ito naman ang kabayaran dyan, di ba? It comes with the territory. Yes. Di ba? Ay nako, nakakaloka talaga. Hindi raw po most influential female personality si Catherine dahil wala siyang boses. Wala siyang boses na pinapailan lang para makiisa sa mga nagre-reklamo. Ganun talaga eh. Meron yung tahimik na lumalaban. Meron may maingay na wala naman nagagawa. Ayun. Diba? San ka doon, di ba? Mas gusto ko na siguro yung tahimik na may nagagawa. Ang lata raw, kapag maingay, walang laman. Kapag ang tubig, malakas ang lagasgas, mababaw. Yon. Di malalim na. Kung sa malalim, si Catherine Bernardo. Totoo. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!